Ano po bang bumabagalag sa iyong isip? Nais mo po bang iganito na tapakin? Ernesto, sabihin mo nga sa akin ang kahulugan ng aking panaginip. Kagabi, at ng mga nakalipas na araw. Tungkol po sa akin. Tungkol sa isang lalaki may mahabang buhok, balbasi, at may maamong mata. At siya daw ang mag-ahari sa sanlibutan. Wala na po akong kailangan ibang hari kami, kundi si Kubali sa Sanyo. Ang lalaki pinutukoy ko ay pinag-uusig na siya'y bata pa lang. At siya daw ang Mesiyas na magliligtas sa ating lahat. Baka po, batang pinutukoy sa inyong panaginip ay ang batang pinatugutan ng ulo ni Haring Herodes, na anak ng mag-asawang Jose at Maria Magdalena. Wala na po akong nababalitaan magmula nang namatay ang Haring Herodes, at marahil tuloy na rin itong namatay ang bata. Magaling kang iiwas, Ministro. Ang nais ko, biglang kahulugan ng aking panaginip. Hindi balitaan ako sa mga nakalipas pa na araw. Ipagpaumanhin niyo, Prinsesa Claudia. Subalit mahirap magbigay ng isang haka-haka na hindi tutugma. Sapagkat sa bawat pagkakamali ko, ay kapalit ay aking kamatayan. Kung ganang, Ministro, ihanap mo akong taong magbibigay kahulugan sa aking panaginip. May nais pa po ba kayong malaman ang alam? Ministro, gaano ka nakatagal na nilibigyan sa gobernador? Umpisa po ng aking pagkabata hanggang sa aking paglaki ko. Gaano ka naman katapat sa kanya? Hanggang sa huli po ng aking ina, siya lamang po ang aking paglilingkod at trabaho. Pinapahanga ko po, Ministro. Ganun pa man. May nais akong hiling. Napagbibigyan mo ako. Alang-alang sa gobernador. Sa amo po ng aking mga bayan. Ministro, nais ko. Kung ano man ang aking mga tinura at ating mga napag-usapan, ay huwag mo na lang sabihin sa aking asawa. Sapagkat ayoko mabahala siya. At baka makapekto ka sa kanya. Kapag bibigyan mo ba ako, Ministro? Kung yan po ang iyong nais, at ikakapanatag ng inyong kalooban, kayo po ang masusunod kabayan. Makakaasa po kayo. Salamat, Ministro. Sige na, tawagin mo na ang aking asawa. Masusunod po. Mahal kong asawa. Nainip ka ba sa pag-aantay sa akin? Hindi naman po siya. Tama-tama lang ang pagdating. Tila nababakas ka sa iyong mukha na nagtagpuin sa dali. Nagtagok pa iba ang mahal kong asawa. Tama ka, mahal ko. Tagumpay ako sapagkat nadakit ko na ang dalawang pusakal ng aking pamalaan. Kasi Dimas at Hestas. Pinabati kita, Portia.
sapagkat tagal ng pagiging gobernador. Magdanas man ako ng hirap at pagod. At dumaan man ako sa pinakamaliit na butas ng karayong, ay hangad ko pa rin ang katagumpayan. Dahil ito ang aking hangarin bilang isang gobernador. Pinagmamalaki kita, Poncio. Sapagkat isa ka magiting na magdirektor. Sapagkat ikaw ang naging dahilan kung bakit ako naging kinaroroonan. At ikaw rin ang naging dahilan kung bakit ako naging isang gobernador. Kaya wala na akong mahihiling pa. Ikaw ang buhay ko, Claudia. Mahal kita. Salamat, Poncio. Kung kaya't mahalin mo ang mga taong nagmamahal sa'yo, lalong-lalo na mga taong nangangailangan ng lagpunan. Alam ko, mahal ko. Ang gabayan turo mo ay siyang aking patnubay. Siya nga pala, mahal ko. Nais mo makita ang dalawang pusakan na sinadimas at testas? Kung yan ang iyong nais, Daniel, sunduin sa kanilang piitan, sinadimas at testas. Madali! Talaga kung ano may si mami mo. Ngayon, mahal kong asawa, nasa iyong harapan sina Dimas at Hestas, ang mga pusakal, magnanakaw at mamamatay tao ng ating pamahalaan. Ano ang nais mong gawin sa dalawang yan? ikaw na bahala magpasa sa kanila, Poncio. Gawin mo kung anong nararapat. Yan ang yung nais. Daniel, hagupitin ang dati ko ang dalawang yan. Kabayan! Muling ibalik sa kanila mga piitan ng dalawang yan. Kung maamarapatin ay nais ko na sana magtayo. Sandali lang, mahal ko. Tila, ikay nababalisa. May gumugulo ba sa iyong isipan, mahal ko? Poncio, nabaha akong pinapaghabag ng isang pangitain tungkol sa isang propeta. Isang propeta? Huwag ka maniniwala sa mga bagay na yan. Isa lamang yung bulaang propeta. Isang alamat ayon sa ating mga ninuno. Malakas ang paniniwala ko, Poncio, na matagal na isinugo ang propeta. Maaaring kapiling na natin siya ngayon upang maghari sa atin. Claudia, alam mo, 40 taon ang tinugon ng ating mga ninuno sa paghahanap ng Mesiyas at pagligtas. At 30 taon ang nakalipas simula mailathala ang pagdating ng Mesiyas. Subalit hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ang mga Israelitas. Hanggang kailan mag-aantay ang bayang ito? Subalit, Poncio, ikaw ang siyang magpapasya ayon sa aking panaginip. Dungisan ng iyong mga kamay. Mananaig pa rin sa iyong pagiging gobernador. Mahal ko, ano yung tinuturan? Poncio, kaano mo ang kamahal bilang asawa mo? Mahal na mahal. Higit pa sa aking buhay. At hanggang sa huling sandali at hininga ng aking buhay sa iyo ko lamang ito iaalay. Siya nga pala, mahal ko. Narito ang singsing. Simpleng na tanda ng ating walang hanggang pagmamahalan. Walang ibang makakapag-iwalay sa atin kundi ang tanging singsing na lamang ito.
Poncio, kung dumating man ang araw upang diktahan ka ng mga tao, upang papiliin ka, piliin mo kung ano ang dapat. Sapagkat siya ang mas makakabuti para sa lahat. At lubos ang aking kasiyahan. Sapagkat nanaig sa iyong pagiging Pilato. Claudia, hindi mangyayari ang mga bagay na yan. Huwag kang mabahala. Paumanin mo, Poncio. Huwag mo namang isipin ang mga bagay na ito. Mahal na Gobernador Poncio Pilato, mayroon po kayong panauhin pagtanong. Mga panauhin? Sino ang mga panauhin? Si Centurion ng inabuhat si Judas. Sige, patuloyin sila. Mahal ko. Masusunod. Kuya mo marapatin ako ng bahala rito. Magpahinga na sa atin sila. Kung yan ang iyong nais. Ang isang napakagandang araw, mahal na Gobernador Poncio Pilato. At sumanyo rin. Ano't naparito kayo sa aking palasyo? Kami na parito sa pag-uutos ni Kumanas at ni Kaypas na dalhin sa iyo ang aming biyag. Nasaan siya? Papasukin siya. Mga kamal! Papasukin ang ating biyag! Ano't dinangin sa aking harapan? Ano ba nagawang pag-aasaran ng taong yan? Ay mumungkahin niyo ba? Nandi nakapagbabayad ng buwis ng taong yan? O baka naman napakalaki ng buwis na pinataw niyo sa kanya o kaya hindi na kaya magbayad? Malaki ang pagkakasala ng taong yan! Higit lalo sa papalang Roma! At ayan si Kaypas upang ilahat kung anong mga bagay ang nagawa ng taong yan! Ang taong yan napakabirang bayan na siya raw ay ang makapangyarihang tao nagmula sa Diyos sa langit patungo sa lupa. Kaya pinangaral na siya raw ang may pinakapangyarihan sa lahat. Yun nga lang ba? Ngunit mahal na Gobernador, ipinamamalita rin ng taong yan na siya raw ay isang hari. Baka dumating ang araw, siyang tunay. Sino? Tama ba mga kanilang mga tinulan? Na pinamamalita mo na ikaw ay isang hari. Bakit? Isa ka nga bang hari? Ikaw na rin ang isang nagdita. Kung ikaw ay isang hari, nasaan dito sa lupang iyong kaharian? Wala dito sa lupa ang aking kaharian, kundi nasa kaharian ng aking namang sa langit. Kung narito man sa lupa ang aking kaharian, ay mag-aalsa ang aking mga kasunod upang ako'y iligtas. Kung gano'n, edi hari ka nga. Lumino, kung kay pa. Marahil hari nga ang taong ito. Kung taglay niya ang katangian ng isang hari sa kanyang kasakupan. Kung kaya't malapot ay di sa pabigat ang pagkakasalan na gawa ng taong yan. Gobernador Poncio Pilato, paumanhin, huwag mong hintayin na ang tao yan
ang kusang baba sa iyong kapangyarihan bilang prokurador ng Roma. Taglay mo sa iyong kamay. Kung pakatulad mo ang taong yan. Katulad? Nakahatol kayo? At hindi man lamang na ikilala ang espikatura ng taong yan? Ministro, halika rito. May napapalit sa taong yan. Ano ang espikatura ng taong yan? Mahal na Gobernador Porcio Pilato, ayon po sa aking pagkakala, ang taong ko ay si Jesus ng Nazaret, na anak ni Joseph na isang karpintero at ni Maria na isang manglala ng David na may mahirap na patuloy sa bahay ng Galilea. Jesus ng Nazaret, buhat sa bayan ng Galilea. Kung ganun, hindi ko mahatol ng taong to sapagkat galing to sa bayan ng Galilea. Hindi ko nakasakop ang bayan na yun. Maluwag ang pinto ng aking palasyo. Magsalita kayo. Dahil ang aking tinuran, mahal na gobernador, taglay mo sa iyong mga kamay. Nahatulan mo ba rin ang taong yan? Kaparusaan ang nais ay gawin mo, gobernador, sa tao ito. Kung ganun, may naiisip ang paraan. Hindi ko siya hatulan. Pagkus, gagawaran ko siya ng sapat na kaparusahan. At yun ay naaayon sa aking ipaparusa. Daniel, kunin ang taong to. Igapos ang dalawang kamay ng taong yan. At magupitin ang lati ko. Madali! Tama yan. Marahil sapat ang ginawad ko sa kapalusan na taong yan. Dalhin siya sa kalian ni Aring Arkilaw upang doon siya tulang. Sina? Masusunod ba ang gobernador? Mga